hindi tayo Hitler. Tapos na tayo sa panahon ni Duterte na more than Hitler ang nangyari sa ating bayan. Mabuti pa nga si Hitler eh. At least may pinaghuhugutan yung kanyang yung kanyang mga ginawa, no? Mayroong malaking pinaghuhugutan. Pero si Duterte, my God. My God. Wala. Ang pinaghuhugutan niya, protektahan ang kanyang negosyo. Yung pinaghuhugutan niya, protektahan ang kanyang mga kaibigan na involved sa mga illegal na gawain. Grabe, no? Grabe, guys. So, eto, may resibo. May resibo. No? Si Yusek Claire Castro, meron siyang resibo. Ayan, no? Ang laki ng resibo ni Yusek Claire Castro. Oh, sinong papalag dyan? Oh, sinong papalag dyan? Ang laki ng resibo niya, oh. Ayan, no? Duterte says Ghost Project rampant in DPWH November 6, 2020. Ito yung si Duterte ay nagsalita sa Talk to the People at sinabi niya na very rampant ang mga ghost project sa panahon niya mismo. Pero walang nasibak na secretary ng DPWH. Walang nasibak na secretary. Di ba? So, tama talaga dito si Auntie Claire. 'Di ba? Tama yung sinasabi ni Auntie Claire, 'di ba? So, pumalag si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin ni President Bongbong Marcos sa isang araw ang investigasyon ng flood control projects. Kung araw lang ito dapat imbestigahan, sana po ito ay nasuggest ni VP Sara noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay umamin na rampant ang government projects, ang ghost projects noon. This is November 2020, inilabas. Saan niya sa press briefing ngayong Miyerkules, September 3. So, kahapon nangyari ito. So, tama siya, di ba? Kung talagang alam ni Sara Duterte kung paano wakasan itong mga ghost project, ay bakit hindi niya ito sinabi sa kanyang tatay? Kasi yung tatay niya mismo umamin na very rampant ang ghost projects sa panahon ni Duterte. Di ba? Ano ngayon? Wala na naman, sunog na naman kayo. Sunog na naman sila. Grabe, no? Burn na naman sila. Grabe, no? Burn na naman sila. Okay, tingnan natin, ha? Yusek Claire. Sige, Auntie Claire. Banatan mo, Auntie Claire. Pangulong Marcos Jr. Hindi na kami Banatan mo, Auntie Claire. Isang araw lang matatapos ng investigasyon. That is absolutely preposterous. Correct. Ang Pangulong Marcos Jr. Sige, banatan mo, Auntie Claire. Hindi siya nagsasagawa ng investigasyon ala tukhang way. Correct. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Correct. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant. Correct. This is November 2020 nilabas. Correct. Pero may nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon? Wala, di ba? Kapal lang mukha, no? Kapal lang mukha. Para sa taong bayan, yung VP Sara. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Correct. Isang araw lang matatapos ng investigasyon. Di ba? Sunog na sunog si Sara Duterte. Grabe. Sunog na sunog siya, guys, no? Grabe talaga. Auntie Claire, sinusunog mo na lagi si Sara. Grabe. Okay.
So, yan ang mga kaibigan. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po Tingnan si natin to. Maganda to eh. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Ani na haharangin niya sakali ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2020 election. Ano po reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Ani, mas marami po siguro katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang magiging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung may doon dapat nasampahan ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte? Hindi pa po ba na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil Correct. independent constitutional body naman ito? Tama. At kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. Correct. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Correct. Good morning, Yusek. Ma'am, may Diba? Sunog sila palagi kay Auntie Claire. Talagang idol na idol ko tong si Auntie Claire, no? Kasi talagang ang galing-galing na tong Auntie Claire eh. Ang galing manunog ng mga fake news peddler at ng mga bugok na DDS, no? Ang galing talaga ni Auntie Claire. Pagpatuloy mo yan, Auntie Claire, no? Okay. Yan, pagpatuloy niyo po yan, Auntie Claire, at susuportahan ko kayo all the way. Napakaganda ng ginagawa niyo, no? Para sa bayan. Paglaban sa mga fake news peddler. Ayan na, punta na tayo, no, mga kaibigan, sa ating topic. Ayan na nga, mga kaibigan, no? Ito po, yung mga budget insertions, old system, a wake-up call to DBM, no? So, wake-up call po ito ng Department of Budget and Management, no? Kung ikaw ay nasa DBM, no? Tapos alam mong may mga Duterte appointed operators na patuloy na nakaposisyon at naglalagay ng mga ghost projects, double funding at lump sum insertion sa NEP. Anong tawag mo doon? Kami, ang tawag namin dito ay bulok na sistemang dapat basagin, no? So, andyan yung mga from copy-paste flood control projects o sa ghost proposal for billions and firearms, no? This isn't just budget planning. This is silent sabotage. This is not an attack to Department of Budget and Management, but it is a wake-up call, no? Kailangan nating paigtingin ang pagsisiyasat sa budget, lalo na ngayon na pinababalik ng Kongreso ang NEP bilang senyales ng pagtatanggol kay Pangulong Marcos. Bakit? Kasi mga kaibigan, no? Doon po kasi, sabi ko nga kanina, nakita po ng mga kongresista, ng mga leader ng Kongreso, nakita po nila na may mga insertions, no, sa NEP, mga copy-paste sa mga proyekto, at ito po ay pinapabalik nga po ng Kongreso, no, sa Department of Budget para ayusin nila. Ayaw ng galawin ng Kongreso dahil nga kapag ito'y inayos nila, pinagbibintangan sila na sila yung gumagawa ng mga insertions. Kapag hindi naman nila ayusin, pinagbibintangan sila na kapabayaan. So, parang wala na silang pupuntahan eh. Parang lahat sisi sa kanila, no? So, ang gusto ng Congress, ibalik yan sa Department of Budget and Management at ang Department of Budget and Management, gawin nila ang kanilang trabaho, ayusin nila yan. Tanggalin yung mga insertions at kanilang ayusin, linisin nila, no, yung budget na yan. At sa kanila ibalik sa Congress para ang Congress naman ang mag-legislate at magpasa ng budget. So, yan po, no, hands off po ang Congress. Ayaw po nilang pakialaman itong budget na to. Lalong-lalo na, yung isang bruha ay wala pong ginawa itong bruha na to, kundi magbintang. 2 tao lang daw ang may hawak sa budget.
Ay ang naniniwala lang naman sa kanya ay mga bugok. Biruin mo 2 tao lang daw may hawak sa budget. Bugok ang mga naniniwala sa kanya at walang iba kundi yung mga DDS na bugok, mga mal-edukado, mga hindi nakapag-aral no, mga walang utak, mga bugok na naniniwala sa sinasabi ng Vice President na dalawang tao lang daw ang may hawak ng budget. Isang napakalaking kabugukan. Naging lawyer pero bugok, hindi niya alam kung ano ang proseso ng budgeting, no? So, ito pa, under the 2026 NEP, the old system is back. Andiyan yung mga copy-paste, no? Mga copy-paste projects, identical costs, double allocations, flood control projects with identical amount across regions. May nakita ang Congress, mga kaibigan, ha? Bawa, 10 million. Yung ano, kinat-cut lang para hindi halata, no? 10 million, 10 million, 10 million, 10 million. Yung inano, by strips, no? Kinat-cut siya ng maliliit na mga proyekto. Pero kapag tiningnan mo naman, wala naman yung proyekto. Kinopy-paste pero wala naman yung proyekto. In short, ghost projects, no? So, ayan po, ginagawa ito ng Kongreso para protektahan ang ating Pangulo. Dahil kapag ito po ay hindi naayos, ang bagsak din po nito, ang blame ay at sa Pangulo natin. So, ginagawa po ng Congress ang kanilang part na ipaayos yan sa DBM kasi sila trabaho naman nila yan, yung Department of Budget and Management, trabaho nila yan. Gawin yung budget na yan. Ayusin nila. Nasaan yung mga insertion na yan? I-point out nila. Nasaan yung mga insertion? Tanggalin yung mga hindi naman naka-align sa proyekto, programa ng ating Pangulo. Pag malinis na, ibigay nila. Clean slate, clean paper, ibigay nila yan. Malinis na budget, ibigay nila sa Kongreso. At hayaan na nila ang Kongreso na ang mag-legislate para ipasa ang budget. Yan po ngayon ang gusto ng Kongreso. Gusto nila hands off sila dahil palagi na lang silang pinagbibintangan sa mga insertions na hindi naman sila ang gumawa. Yan po mga kaibigan, no? So, ito pa. Yan, yung mga COA flag in practice as early as 2016. Yeah? Flood control projects with identical amounts across regions. Projects funded multiple times. Double appropriations. Patterns show Duterte-style budgeting is still alive. So ito po yung nakita no, ng Congress na mga nangyari po no, sa National Expenditure Program. Nakita po ito, yung mga old system no, na nandyan pa rin. Dahil nandyan pa rin yung mga tauhan ni Duterte. Hindi pa tinanggal. Kaya nga, mga kaibigan, no, ito talaga yung naging payo ko sa Pangulo natin. Yung pag-upo ng Pangulo natin, ito talaga yung sinabi ko eh. Dapat tanggalin ng Pangulo lahat ng mga appointed ni Duterte. Kung pwede, tanggalin lahat ng mga empleyado ni Duterte na magsasabotahe no nitong Marcos admin kasi nandiyan pa yung bulok nilang sistema no mga kaibigan. So andiyan pa rin yung mga ghost projects, ghost plans, ghost accountability, Duterte's favorite contractors still winning. Vizcaya Group 31.6 billion in flood control projects despite of red flags. Nandiyan pa rin yung Wawaw Builders, ghost project experts, no flood control master plan. Ito ha, walang master plan na flood control na binigay o tinurn over sa Marcos admin. Paano nangyari yan? The fact na sinabi ng DPWH, no? March 2022. Take note, March 2022. Ilang buwan na lang, March, April, May, June, July. 4 na buwan bago bumaba si Duterte. Sinabi ng Marcos administration, ng Duterte administration under DPWH Secretary Mark Villar. Sinabi nila na nakatapos ang Duterte administration ng 13,900 plus na mga flood control projects. Pero pag siniyasat ito ngayon, ilan dito ang kompleto? Baka naman more than 50% ang hindi talaga nagawa. Kasi bakit pagpasok ng Pangulo natin noong 2022 ay bumabaha pa rin? Di ba dapat kung totoo na merong 13,900 plus na mga flood control projects na tinapos ng Duterte administration, dapat sana ay hindi na binabaha
noong 2022, pagpasok ng ating Pangulo. Make sense? Make sense mga kaibigan, no? So, ito pa, billion peso insertion for PNP, DILG firearms, over 8 billion for firearms suddenly appeared, not part of BBM's NEP. No LGU or stakeholder consultations. Who inserted this? Sino ang nag-insert dito? And why is it allowed to stay? No? So ito pa, DA farm to market roads for sale. LGUs being approached to buy their way into the budget. Allocation for sale tactics allegedly used by Duterte era insiders. Farm to market roads projects are being hijacked as insertion vehicles. Ito pa, the operators never left. The influence remained. Duterte appointees are still embedded across agencies. They know the budget process by heart because they design it, and they're setting up this admin to fail quietly from within. So ano yan? Talagang mukhang merong economic sabotage. Isabotahe ang gobyerno ng ating Pangulo para mapatalsik si PBBM at maiupo si Sara Duterte. Anyway, pag-upo ni PBBM, plano na nila to eh. Patalsikin ang Pangulong Duterte. At paano nga ang Pangulong Marcos? At paano nga nila mapapatalsik ang Pangulong Marcos? Isabotahe. Kasama na dyan ang pagsasabotahe sa gobyerno ng ating Pangulo. Kasi bukang bibig nila eh. Bumaba ka na, Marcos, bumaba